Kabanata 481. Inakala ni Winnie na aabutin ito ng kalahating buwan hanggang isang buwan, ngunit sa realidad, mas mabilis pa kaysa roon ang nangyari. Una, nagkaroon ng birthday banquet ang sosyalitang si Miss Queen ng Imperial. Kilala ang mga suot niya sa pagiging laging uso sa hanay ng mga sosyalita, dahil mahilig siyang sumubok ng bago at kakaibang mga brand. Sa araw ng kanyang birthday banquet, nagsuot siya ng isang vintage na oriental dress na parang nag-aanyong ulap ng mainit na abo mula sa bulkan, lalo siyang nagningning at naging kapansin-pansin, mistulang nilamon ng kanyang ganda ang iba pang mga dilag noong gabing iyon. Pagkatapos ng banquet, marami na agad ang lumapit para tanungin siya kung anong brand ang suot niyang damit. Doon nila nalaman na regalo pala iyon mula sa isang malapit niyang kaibigan sa fashion industry, at disenyo ng misteryosong designer na nanalo ng Golden Award, si H&L. Sa katunayan, hindi pa man iyon inilalabas sa merkado at isa pa lang iyon sa pinakabagong disenyo ng brand. Maging si Frey Lynchburg ay pan ng paghanga at papuri para sa kasuotang iyon. Dahil dito, mabilis na naging mainit na paksa ang spirit sa loob ng circle. Ang mga taong nakatanggap na ng outfits pero wala namang balak isuot ang mga iyon noon, ngayon ay isa-isang inilabas at ipinagyabang na rin. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang banquet, aksidenteng natapunan ng alak ang suot na damit ng isang ginang mula sa socialite circle. Wala siyang dalang pamalit agad, at nagkataon namang nasa sasakyan ang dress na ibinigay sa kanya ni Winnie. Sanay siyang magsuot ng mga kilalang international brands at hindi basta-basta pumapayag sa kung anong brand lang, pero dahil wala siyang ibang mapagpipilian, sinuot na rin niya iyon. Noong gabing iyon, matapos niyang isuot ang peacock blue na gown, umani ito ng sunod-sunod na papuri mula sa lahat ng babaeng bisita. Pinuri nila ang pino at eleganteng disenyo ng damit at kung gaano ito kabagay sa kanyang aura, parang sadyang tinahi para sa kanya. Marami ring mga ginang nakidad niya ang lumapit upang magtanong kung anong brand ang suot niya at kung sino ang nagdisenyo nito. Pagkatapos noon, may isa pang pangyayari na muling nagdulot ng malaking ingay. Nagdaos ng isang piging ang matandang general na si Arthur Smith at si Zachary, kasama ang kanyang apo na si Molly, upang tumanggap ng mga napakahalagang bisita mula sa iba't ibang bansa. Ang okasyong ito ay naipalabas pa ng live sa pambansang balita. Noong araw na iyon, suot ni Molly ang isang gown na simple ngunit buhay na buhay ang dating. Higit sa lahat, perpektong pinagsama ng damit ang modernong fashion at ang konsepto ng 5 elements, kaya't pinuri ito bilang international friendly. Humanga ang lahat sa kakaibang charm at impluwensyang hatid ng kasuotan. Hindi nagtagal, biglang sumiklab sa kasikatan ang spirit. Mula sa socialite circle hanggang sa mga kilalang ginang, lahat ay pinag-uusapan ang spirit. Umabot pa ito sa suporta ng bansa, na nagbigay ng pondo bilang bahagi ng advokasya para itaguyod ang mga lokal na brand. Kahit na ang ilang milyong dolyar ay hindi naman kalakihan, malaking kahulugan pa rin iyon. Ibig sabihin, magkakaroon ng spirit ng mas maraming pagkakataon na katawanin ang bansa sa mas mahalagang okasyon sa hinaharap. Oh my God, boss, ang dami nating tawag, at ang mga order, lahat ng order. Halos hindi makapaniwala si Momo sa tuwa, lumapit siya kay Winnie at same time na yumuko. Director Roosevelt, ang galing mo. Pasensya na at nagduda ako dati, talaga, ang galing mo. Tumingin si Winnie kay Luna na abala sa pag-check ng mga detalye ng customer, at mahinahong sabi niya, ang totoo, yung effect na inaasahan ko ay para lang buksan ang daan para sa merkado natin. Hindi ko talaga inasahan na aabot ito sa ganitong punto, lalo na kasama si Miss Smith. Akala niya, yung kaibigan na binanggit ni Luna na gusto niyang regaluhan ng damit ay isang ordinaryong socialite lang. Pero sino ang mag-aakala na siya pala ay ang apo ni Old General Smith, ang #1 socialite sa Imperial, si Molly Smith. Ang mas nakagulat pa sa kanya, hindi niya inakala na isuot ni Molly ang kanilang mga damit sa ganitong okasyon. Karaniwan, ang mga damit na isusuot sa ganitong okasyon ay pinipili at kinokontrol ng personal na stylist, hindi basta-basta pwede magsuot ng kahit ano maliban na lang kung may napaka-espesyal na relasyon sa taong iyon na pwedeng kumbinsihin si Molly na payagan siyang isuot ang damit. Siyempre, ang kalidad at disenyo ng mga damit nila ay kayang-kaya namang pumasa sa pamantayan, at talagang kahanga-hanga na pumayag ang mga stylist. Nang marinig niya ang sinabi ni Winnie, tumangala si Luna mula sa kanyang mga dokumento at napabulalas, sa totoo lang, nagulat din ako, malaki talaga ang utang na loob natin kay Molly ngayon. Kapag natapos ko na ang lahat ng ito, kailangan ko siyang bigyan ng piging. Boss, ang dami nating order na dumarating. Kailangan na ba nating bilisan ang produksyon para sa mga bagong item? Nag-aalala ako na kulang ang tauhan natin. 10 manggagawa na lang ang kailangan natin para sa mga pasadyang order. Tumanggo si Luna kay Winnie at sinabing, Director Roosevelt, dapat ay may naisip ka ng plano, di ba? Dahil nang ahas si Winnie na imongkahi ang mapanganib na ideya na ibigay na lang ang mga damit, tiyak na may naiisip na siya. Mabilis na sinabi ni Winnie, ang plano ko ay pansamantalang tanggihan ang lahat ng order. Kung may magtatanong, ang isasagot lang namin ay naubusan na kami ng stock at ang mga dekalidad na pasadyang piraso ay dapat na i-pre-order 3 buwan ng maaga. Ang mga customer na matagumpay na mag-pre-order ay personal na paglilingkuran ng aming team na siyang mag-aayos ng mga estilo ng kasuotan batay sa kanilang imahe at aura. Tanggihan silang lahat, nanlaki ang mga mata ni Momo sa gulat. Gayunpaman, hindi na siya ganoon pabiga-bigla sa pagkakataong ito. Sa halip, pinag-isipan niya ang pangangatwiran ni Winnie.
Direktor Roosevelt, sinusubukan mo bang likhain ang ideya na habang mas bihira ang isang bagay, mas mataas ang halaga nito? Tumango si Winnie. Tama iyan. Para sa mga mamimili, ang isang bagay na napakadaling makuha ay ganoon din kadaling isantabi. Kung mas mahirap itong bilhin, lalo lamang nila itong pahalagahan at pagnanasaan. Kung pagbibigyan natin ang bawat kahilingan, mabilis silang mawawalan ng interes at madarama pa nilang hindi sila espesyal kung ang lahat ay nagsusuot din ng parehong piraso. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na lumabis ang history sa bilog ng mga sosyalista. Hindi sila umabot sa tugatog ng merkado para lamang sa panandaliang kita. Napapitik ng mga daliri si Luna. Sige, gawin na natin yan. Nagkataon naman na kailangan nating baguhin ang opisina natin at kumuha ng mga bagong staff at lahat ng yan. Tumigil sandali si Winnie, saka nagpatuloy, bukod pa rito, may isa pa akong magandang balita at tamang-tama na ang panahon. Nakapili na ako ng ilang retailer na may magandang potensyal, para masimulan na natin ang ating mga pisikal na flagship store. Wow, hooray! Hinailan ni Momo ang braso ni Harry at tuwang-tuwa na naghiyawan. Naantig si Luna sa samot-saring emosyong nag-uumapo sa kanyang kalooban. Sa wakas, narating din namin. Harry, ayos ka lang ba? Pagkatapos magbukas ng flagship store, siguradong kakailanganin natin ng napakaraming handa ng disenyo, nag-aalalang tanong ni Luna. Nagpakita si Harry ng isang masiglang ngiti at kumuha ng isang malaking tambak ng mga draft mula sa drawer. Matagal ko nang pinaghandaan ang araw na ito. Tiningnan ni Luna ang mga draft ng disenyo nang may kumikinang na mga mata. Sa isang iglap lang ng mga ito ay alam na niyang produkto pala iyon ng esensya ng rurok ng inspirasyon niya. Nako, ang daming pagsisikap, lahat ng partner ko ay maaasahan. Pakiramdam ko ay panatag ako. Boss, ikaw ang nagpaparamdam sa amin ng lubos na seguridad. Palagi mong ginagawa ang mga bagay na akala namin ay imposible. Nagniningning na sabi ni Momo habang binibigkas ang iniisip ni Harry. Sige, tama na ang pang-aasar mo. Tiyak na tataasan ko ang mga sweldo nyo sa susunod na buwan. May bonus pa. Boss, mahal kita. Sige, magtrabaho ka na, sasagutin ko ang tawag na ito. Tumunog ang telepono at naglakad si Luna papunta sa balkonahe para kunin ito. Congrats, Boss Windsor, bati sa boses ni Freya. Tumawa si Luna, huwag mo akong tawaging boss, hindi ko matatanggap yan, Boss Lynchburg. Huwag kang maging mapagkumbaba, ang bilis ng progreso mo sa ganitong maikling panahon, pati ako kailangan nang ampurihin ka. Ang hindi ko inaasahan, napasunod mo agad ang trump card ko. Mukhang pagkatapos ng isang taon na ito, hindi ko na mababawi ang trump card ko, ha? Pabirong sabi ni Freya. Napataas ang kilay ni Luna. Hey, baka naman gumagana lang ang personal charm ko. Baliw ka, tumawa si Freya, pagkatapos ay mahinang sinabi, pero ngayon, maaari mo bang ikwento sa akin ang kwento sa likod ng misteryosong taga-disenyo mo, si H&L? Kabanata 482. Tahimik si Luna, pagkatapos ay nagtanong, naiisip ko lang, alam kaya ni Boss Lynchburg ang naunang bersyon ng history? Ang naunang bersyon ng history, ang tinutukoy mo ba ay Nien? Isa itong indie brand na may malaking potensyal. Napansin ko ito mula pa noong simula. Napakatalino ng mga disenyo ni Calvin, kaya ang Nien ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Pagkatapos mapansin at namuhunan si Snow Windsor dito, agad itong sumikat. Malamig ang ekspresyon ni Luna. Ang H&L ang tunay na nagtatag ng Nien. Sa kabilang linya ng telepono, kitang-kita sa tono ni Freya ang labis na pagkabigla. Hindi niya talaga inaasahan ang ganitong kaganapan. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit siya nagkaroon ng kakaibang pakiramdam noong ikinumpara niya si Spirit at History noon. Ngayon, lahat ng kanyang mga palaisipan ay nabigyan na ng sagot. Kaya pala, tama ang hula ko, si Calvin ang totoong copycat. Hindi, mas masahol pa, isang literal na magnanakaw siya. Kahit nakagugulat ang resulta, may katwiran naman ito. Hindi na nakapagtataka, ngayon naiintindihan ko na, pero bakit hindi niya ito isiniwalat? Tanong ni Freya, naguguluhan. Walang pakialam na sumagot si Luna. Sa ganitong sitwasyon na wala kaming ebidensya, sino ba naman ang maniniwala sa sinasabi ng mas mahina? Pero wala na yun ngayon. Isang araw, gusto kong ipakilala ang aking designer sa mundo, nang may tamang titulo. Sa pintuan ng balkonahe, gusto sanang hanapin ni Harry si Luna. Nang itulak niya ang pinto, narinig niya si Luna na nagsasalita sa balkonahe, at tuluyan siyang nabigla. Agad na namula ang kanyang mga mata. Parang tinamaan ng truck ang kanyang puso. Mahigpit na hinawakan ng binata ang mga draft ng disenyo at huminga ng malalim bago dahan-daang umatras. Paf, ang tapang mo namang magsalita. Tawa ni Freya, kahit pakiramdam niya ay hindi naman ito pagyayabang. Sige, ipagpalagay ko na lang na swerte ka. At tandaan mo, dapat ikaw ang magte-treat sa akin ng pagkain. Oo naman. Sa mga sumunod na panahon, maraming mga sosyal na kabataan at mayayamang lalaki na gustong mapasaya ang mga babae ang halos araw-araw na tumatawag sa Spirit para magtanong kung paano mag-order, at ang ilan ay personal pang dumadayo. Ngunit, hindi mahalaga kung gaano sila kasikat o kapangyarihan, o gaano karami ang perang inaalok nila, lahat sila ay umalis na walang dala. Ang sagot ng Spirit sa lahat ay wala na daw sa stock at kailangan pang mag-pre-order. Hindi madaling makakuha ng isang set ng mga dekalidad na piraso ng Spirit.
Kahit ganito, patuloy pa rin na dumarami ang mga pre-order ng walang senyales ng paghina. Nabuo na ang pila na umaabot na sa 6 na buwan, at patuloy pang humahaba. Sa mga sosyal na kabataan, lalo na sa mga aristokrate, hindi lang yaman ang mayroon sila. Ang ilan sa kanila ay may negosyo rin ang isipan. Iminungkahi nila na ilagay ang mga ready-made na damit ng Spirit sa mga retail shelves, upang mapalago rin nila ang kanilang mga negosyo. Sa loob lamang ng isang buwan, sinamantala ng Spirit ang alon ng kanilang hindi mapigil ang lakas at nagbukas ng isang flagship store sa Imperial, at dinaglaon, lumawak pa ito sa 3 iba pang sangay. Pati ang kanilang negosyo sa ibang probinsya ay patuloy na lumalago. Kung maayos ang lahat, maaari na silang magsimulang magplano na pumasok sa internasyonal na merkado sa susunod na taon. Sa gabi, sa Platinum Palace, espesyal na nagluto si Luna ng isang masaganang handa at nagbukas ng bote ng red wine bilang pagdiriwang. Congratulations, sabi ni Lucas habang itinataas ang baso niya sa dalaga. Habang nakatingin siya sa maladyos na lalaking nasa tapat niya, inilapit ni Luna ang kanyang baso dito at ininom ang alak. Salamat. Ayaw magpatalo ng little bun na nakamasid sa kanila at inangat din ang kanyang baso ng gatas. Tumawa si Luna at kinampay din ang kanyang baso sa tasa nito, saka siya sumandal sa baba niya at bumantong hininga. Parang hindi ka panipaniwala ngayon na parang naging maayos na ang lahat ng biglaan. Matibay ang iyong mga hakbang at nakarating ka rito. Naghanda ka ng mabuti, kaya walang dahilan para mag-alala, payo ni Lucas. Habang pinapanood niya si Lucas na tinuturuan siya na parang isang life coach, pinigilan ni Luna ang isang handshake at tumanggaw ng seryoso hanggat maaari. Ma'am, ang mga salita ng karunungan ni Teacher Lucas. Pagkatapos ng hapunan, biglang naalala ni Luna ang isang napakahalagang bagay at mabilis niyang tiningnan ang kanyang baby na si Little Treasure. Oh, Little Treasure, may kailangan ako ng tulong mo. Matutulungan mo ba si Mommy na magsulat ng calligraphy? Siyempre, matutulungan niya si Mommy, kaya masayang tumanggaw si Little Treasure. Sa silid-aralan, inihanda na ni Luna ang isang brush para sa calligraphy, kaunting tinta, at papel, at pagkatapos ay sinimulan niyang gilingin ang bloke ng tinta. Dahil hindi maabot ni Little Treasure ang ibabaw ng mesa, binuhat siya ni Lucas papunta sa isang bangkito. Ikiniling ni Little Treasure ang kanyang ulo, tinatanong ang kanyang mommy kung ano ang gusto nitong isulat niya. Nag-isip si Luna, saka sinabing, tulungan mo akong magsulat, paano naging taong walang partikular na talento ang goldfish. Nagbabago ito bilang dragon na may mga pagsubok at paghihirap, kayang sumigaw ang dragon hanggang sa ika-9 na langit at humingi ng pagbabago. At babaligtarin ang sitwasyon at dadami ang mga oportunidad. Tumanggaw si Little Treasure, saka kinuha ang brush at nagsimulang magsulat. Sa buong panahong ito, hindi nahuhuli si Little Treasure sa kanyang pagsasanay. Habang malusog siya, mas matatag at masigla niyang nakokontrol ang mga palumpong. Dumausdas ito sa papel na parang dragon na lumalangoy, na kinumplito ng mga salitang ito na tumatagos sa matinding lakas. Lalong nagiging kahanga-hanga ang baby ko. Puri ni Luna. Tumingin sa kanya si Lucas at nagtanong, may pagbibigyan ka ba nito? Biglang nagulat si Luna. Big Boss, paano mo nalaman? Para kanino? Tanong ni Lucas. Ma'am, gusto ko itong ibigay kay Harry. Ano sa tingin mo? Hindi ba bagay sa kanya ang mga salitang ito? Napangiti si Luna sa tuwa ngunit hindi niya nakuha ang sagot ni Lucas. Lumingon siya para tingnan at ngayon may nagseselos na naman. Paf, nagseselos ka ba? Itinaas ni Luna ang mga braso niya at hiniyuko ang ulo para matitigan siya. Tumingin sa kanya si Lucas ng naka-poker face. Nasaan ang akin? Nang makita ni Luna ang parang batang paraan ni Lucas sa paghingi ng regalo, napaka-cute niya at hindi mapigil ang yumuko at halikan siya. Pwede ba ito? Nagpakita siya ng hindi nasisiyahang tingin, na para bang kulang pa ang kasiyahan niya, pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang sumingit ang isang pampublikong anunsyo sa pagitan nila. Hawak ni Little Treasure ang isang papel na may anunsyo, na may seryosong mukha. Sa papel, isinulat niya ang ilang salita sa malalaking titik, galit ang baby. Hindi nakaimik si Lucas. Walang tigil sa kititawa si Luna. Mabilis niyang hinalikan ang little bun sa pisngi bilang kapalit. Pasensya na, baby, huwag ka nang magalit, ha? Nasisiyahan ang little bun, sa kanya kinuha ang kanyang personal na selyo at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa hating gabi, maliwanag at malinaw ang buwan habang malamig ang hangin. Dahil nakainom si Luna ng kaunti, nanatili siya sa bahay ni Lucas. Sa gitna ng gabi, nakaramdam si Lucas na may kakaiba, kaya hinailan niya ang sarili mula sa kumot at bumangon. Dahan-daang itinulak niya ang pinto ng kwarto ni Luna at wala siyang nakita roon, wala din ito sa kwarto ni Little Treasure. Habang nag-aalala kung nasaan siya, sumili ang liwanag ng buwan sa bintana at nakita niya ang isang anino sa hardin. Automatikong kinuha ni Lucas ang kumot mula sa kanyang kama at nagmadaling bumaba ng hagdan. Hinahaplos ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang balat habang marahang sumasayaw ang mga dahon sa mga puno. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Lucas mula sa malayo ang dalaga na nakaupo sa isang duyan, hawak ang isang lata ng beer. Late na, bakit hindi ka pa natutulog? Nagmadali si Lucas papalapit, inilagay ang kumot sa kanya, at hinawakan ang kanyang mga kamay upang tingnan kung malamig ba ang mga ito. Big Boss, nang makita niya kung sino ito, agad na yamakap si Luna sa kanya na parang koala, at ipinasok ang kanyang ulo sa pagitan ng leeg niya. Masaya ako, sobrang saya ko na hindi ako makatulog.
Ganoon ka ba kasaya? Hinaplos ni Lucas ang ulo ng dalaga. Tumanggo si Luna, saka seryosong sinabi, syempre masaya ako. Isang hakbang na lang ang lapit ko sa araw na maaari ko nang tanggapin ang Big Boss bilang asawa ko. Halatang natigilan si Lucas nang marinig ito. Tumikim siya at mahinahong sinabi, Ma'am, dapat ay masaya ka tungkol dyan. Kabanata 483. Gayunpaman, tila kalmado pa rin siya, ang agarang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng magandang kalooban ng may-ari. Gayunpaman, kahit gaano ka pa kasaya, kailangan mo pa ring matulog, kaya bumalik na tayo. Kinuha ni Lucas ang lata ng beer sa kanyang kamay. Ibinuka ni Luna ang kanyang mga braso at pabirong sinabi, kargahin mo ako. Natural lang na sumunod si Lucas. Kahit maingat na siyang binuhat ni Lucas pabalik sa kama, ayaw pa rin siyang bitawan ni Luna. Samahan mo ako. Nagatubili sandali si Lucas bago sumunod sa huli. Marahang humiga si Luna sa kama bago muling iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng may paghanga sa lalaking nakahiga sa tabi niya. Big Boss, lasing ako. Ma'am. Gamulong si Luna at samandal sa dibdib niya, saka tinusok-tusok ito gamit ang daliri at nagtanong ng may pagtataka, napakagandang pagkakataon naman nito, ayaw mo ba akong samantalahin? Hinawakan ni Lucas ang maliit na kamay ng baliw na babae at walang ekspresyong sinabi, may trabaho ka pa bukas. Naguluhan si Luna, Ma'am, may koneksyon ba talaga ang trabaho sa pagsasamantala mo sa akin? Kalmadong nagpatuloy si Lucas, kung pagsamantalahan kita, hindi ka na makakapagtrabaho bukas. Baka hindi ka na rin makapagtrabaho kinabukasan, at sa susunod na araw. Ang ipinahiwatig niya ay hindi siya makakaalis ng kama ng ilang araw. Big Boss, napakasama mo. Agad na tiningnan siya ni Luna ng may pag-aakusa, pagkatapos ay ngumisi para ilantad siya, dahil basta sinabi mo dati tungkol sa, kung paano mo pinaninindigan na hindi kinukonsinti ang prematerial sex. Sumagot si Lucas, nasabi ko na ba yan dati? Hindi nakapagsalita si Luna. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Luna sa studio at ipinakita niya kay Harry ang obra ni Little Treasure sa calligraphy. Salamat, boss, naantig si Harry, halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya pagkakita pa lang sa mga salita. Haha, hindi mo na kailangang magpasalamat, hindi ko naman talaga kaya isulat ito. May pinakiusapan akong sumulat nito para sa akin. Napakagaling na maestro ang sumulat nito, kaya ingatan mo ito. Tiyak na tataas ang presyo nito sa hinaharap. Pang-aasar ni Luna. Lubos itong pinahalagahan ni Harry at tiningnan ito ng matagal bago isinabot sa pinakahalatang lugar. Nang makita ni Winnie si Luna na papalapit, mabilis siyang lumapit suot ang kanyang matataas na takong para iulat ang tungkol sa kanyang trabaho. Boss, para masiguro ang interes ng ating mga retailer, 5 sangay lang ang maaari nating buksan sa Imperial. Sa kasalukuyan ay meron na tayong 3, kaya 2 na lang ang natitira. Ito ang ilan sa mga angkop na lugar na napili ko lang. Sige, tingnan ko. Ibinaba ni Luna ang kanyang bag at kinuha ang mga dokumento mula sa mesa ni Winnie. Bago pa man niya matapos basahin ang lahat, natanong niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang isa pang tumpok ng impormasyon sa mesa ni Winnie. Ilan iyan sa mga retail application na na-filter ko na, paliwanag ni Winnie. Kinuha ni Luna ang unang proposal sa itaas at nagulat nang makita ang isang pamilyar na pangalan dito. Lucille Ford. Oo, pinsan ng CEO ng Ford Corporation, si Lucille. Narinig mo na rin ba siya? Tanong ni Winnie. May narinig ako tungkol sa kanya, bahagyang tumanggo si Luna, pagkatapos ay nagtanong, anong problema? Hindi ba siya pasok sa pamantayan natin? Base sa pagkakakilanlan pa lang, sapat na ang pinsan ni Lucas Ford, pero, base sa mga nalaman ko, pangarap ni Lucille na maging isang negosyante pero hindi talaga siya mahilig sa negosyo. Lahat ng negosyo niya ay dumanas ng malaking pagkalugi. Nasa pinakamahalagang yugto tayo ngayon, kaya dapat tayong maging maingat sa pagpili ng mga retailer. Bagamat malaki ang suporta ni Lucille, hindi natin hahayaang mapaglaruan niya ang ating brand. Maaari itong makaapekto sa ating brand, o mas malala pa, makaapekto sa ating presensya sa merkado. Nag-aalala si Winnie na masyadong kumpiyansa si Luna sa pagkakakilanlan ni Lucille, kaya ipinaliwanag niya rito kung bakit hindi niya ito inuuna bilang kandidato. Misteryosong ngumiti si Luna, pagkakataon nga naman, ayaw ko rin makatrabaho ang taong ito dati. Boss, nauubusan na ng supply ang sangay. Kailangan nating maglipat ng paninda mula sa pangunahing tindahan. Tumakbo si Momo papunta sa kanya, hinihingal habang hawak ang telepono gamit ang isang kamay. Ilan ang halos kailangan natin? Tanong ni Luna. Iniabot ni Momo ang form sa kanyang kamay at sinabing, 52 sa kabuuan. Kung ikukumpara sa vintage na karangyan at kahusayan sa disenyo ng bespoke line ng Spirit, hindi rin gaanong naiiba sa kalidad ang ready-made line nila. Mula sa disenyo hanggang sa mga materyales, lahat ay dumaan sa mahigpit na quality check. At mahigpit nilang nilimitahan ang dami ng mga damit sa parehong disenyo upang hindi maging karaniwan ang kanilang mga produkto, kaya maganda ang benta nila. Ang dami naman, tiningnan ni Luna ang format na pansin na karamihan sa mga ito ay sa mas mahal na mga disenyo na umabot sa malaking halaga. Karamihan sa kasalukuyang empleyado ay bagong hire pa lamang, ngunit hindi niya pwedeng basta-basta ipagawa ito sa kahit sino. Sige, nagkataon libre ako ngayon, personal kong ililipat ang stock mula sa main store. Nagbukas na ang pangunahing tindahan ng Spirit sa pinakamalaking premium outlet ng Central Imperial.
Hindi pa katagalan, nakipagkita si Luna kay Molly para mamili rito noong huli. Napabuntong hininga siya sa lungkot nang dumaan siya sa flagship store ng History. Sino ang mag-aakala na ngayon, ang sarili niyang tindahan ay maaari ring mapunta sa Golden Triangle na ito. Tinawagan muna ni Luna ang pangunahing tindahan, ipinaalam sa kanila na pupunta siya para personal na ilipat ang mga paninda at ihahanda na nila ito ng maaga. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tsuper at nagtungo sa premium outlet. Pagdating niya sa premium outlet, naglalakad si Luna papunta sa tindahan nang hindi inaasahang may nakasalubong siyang pamilyar na mga mukha sa elevator. Sa loob ng elevator, mahigpit na nakahawak si Rebecca sa braso ng isang marangal at eleganteng babae. Nakangiti ito habang kinakausap siya nito. Isang kaakit-akit at kaibig-ibig na babae sa tabi ng babae ang masayang nakikipag-usap din. Ito ay sina Rebecca, Cassandra, at Lucille. Nang mapagtanto niya kung sino ang nasa loob ng elevator, pumasok na si Luna at automatikong sumara ang pinto sa likuran niya. Kasabay nito, nang makita nilang tatlo si Luna sa elevator, natigilan sila at naging awkward. Miss Windsor, nagkataon lang na nagkita tayo ulit. Ang unang nagsalita ay si Rebecca. Nakasuot si Rebecca ng isang composed champagne na damit na product, na isa sa kanilang mga pinakabagong disenyo. Ang kanyang kasuotan ay nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar, isang Louis Vuitton bag ang nakasabit sa kanyang braso at mga perpektong perlas ang nakapalibot sa kanyang leeg at palso habang ang kanyang tindig ay kalmado at kaaya-aya na parang wala siyang anumang puot o sama ng loob laban sa taong nasa harap niya. Matapos ang pansamantalang pagkabigla ni Cassandra, sinuri niya si Luna at hindi na nagsalita. Miss Jones, Miss Ford, Madam Ford. Bahagya lang tumanggo si Luna at itinuring na magalang ang mga pagbati niya, pagkatapos ay tahimik siyang tumayo sa tabi ng walang balak na makipag-usap. Napakamalas. Ang saya-saya nating namimili. Paano natin nakasalubong ang babaeng ito? Dahan-daang hinawakan ni Lucille ang braso ni Cassandra at halatang nalungkot. Nang marinig niya ang pagbulong ni Lucille, hindi na mamalayang tumingin muli sa kanya si Luna. Nang makita niya ng malinaw ang suot niyang damit, bahagyang nagulat siya. Ang damit na may disenyong bulaklak at ibon na nasa estilo ng tinte ng calligraphy na suot ni Lucille ay malinaw na galing sa pasadyang linya ng Spirit. Nakita na ito ni Luna sa mga draft ng disenyo ni Harry at mayroon siyang di malilimutang impresyon dito. Gayunpaman, natural lamang na hindi ito isa sa mga ibinigay ni Winnie dahil wala si Lucille sa listahan ng mga pangalan. Malamang ay nag-pre-order na siya nito nang ilabas ng studio ang balitang wala na itong stock. Kabanata 484. Nang mapansin ni Lucille ang titig ni Luna sa kanya, biglang natuwa siya at sinabi kay Cassandra, "Tita, dadalhin kita sa isang sobrang ganda at bagong bukas na tindahan mamaya. Siguradong magugustuhan mo ang estilo ng mga damit nila." Tumawa si Cassandra ng maligaya. "Paano ko naman maisusuot ang mga damit na gusto ninyong mga kabataan?" "Hindi, marami rin silang mga estilo na bagay sa iyo, lalo na sa iyong charisma. Bukod pa rito, kapag nakatayo ka sa tabi namin ni Becky, mukhang kapatid mo lang kami." "Oh, ikaw, paano mo nasabi ang ganitong kalokohan?" Lihim na natuwa si Cassandra sa narinig na papuri. Walang babaeng tunay na magwawalang bahala sa kanyang hitsura, hindi mahalaga kung gaano na siya katanda. Gayunpaman, hindi naman nagpalabi si Lucille. Kung ikukumpara sa mga kababaihan sa kanyang edad, tunay na maayos ang pagtanda ni Cassandra. "Tita, hindi nagsasabi ng kalokohan si Lucy. Tuwing namimili ako kasama ka, may ilang beses na ang mga kaibigan ko na nakakasalubong natin ay tahimik na nagtatanong kung kailan ako nagkaroon ng isa pang nakatatandang kapatid." Ngumiti si Rebecca habang sinasabi iyon. Habang binabahan ng papuri ng dalawang batang babae sa tabi niya si Cassandra, malapad ang ngiti niya sa kasiyahan. Mukhang sinabi ni Rebecca ang mga salitang iyon upang aliwin si Cassandra, ngunit sa totoo lang, gusto rin niyang marinig ito ni Luna. Ilang beses na, ay nagpapahiwatig na napakalapit ni Rebecca kay Cassandra at palagi silang magkasamang namimili. Pero hindi ba karamihan sa mga bagong brand ay hindi gaanong mapagkakatiwalaan? Tanong ni Rebecca nang may pag-aalala. Mabilis na sumagot si Lucille, "Sis Becky, huwag kang mag-alala. Naalala mo pa ba ang peacock blue gown na sinuot ni Madam Queen sa dinner banquet? Hindi mo ba naisip na maganda rin iyon, tita? Iyon ang brand na sinasabi ko." Ilang araw lang ang nakalipas, noong tumatanggap si Miss Smith ng mga international guest kasama si General Smith, sinuot niya rin ang brand na ito. "Sayang lang, hindi mo na mabibili ang bespoke ones. Kailangan mag-pre-order ng 3 buwan ng maaga. Pero, napuntahan ko na ang boutique at maganda rin naman ang ready-made. Pwede nang isuot ng casual at marami rin silang iba't ibang estilo sa main store." Talaga ba? Unti-unti nang nainteresan si Cassandra sa kamangha-manghang brand na ito. Maganda nga ang naging impresyon niya sa gown na sinuot ni Madam Queen dahil talagang maganda at bagay sa kanyang estilo. Kung sinuot pa ito ng Smith para tanggapin ang ganoong prominenteng mga bisita, siguradong isa itong top-notch na brand. "Oo, tita, magtiwala ka sa opinyon ko. Tingnan mo, sa tingin mo ba maganda ang outfit na ito sa akin?" "Hindi naman masama, maganda ito." "Eksakto, isa ito sa mga piraso nila na naaga ko bago pa naubos ang stock." Dahan-daang umakyat ang elevator, at sa gitna ng kanilang kwentuhan, narating nila ang kanilang palapag. Papunta si Luna sa flagship store ng Spirit, habang sina Lucille, Rebecca, at Cassandra ay nagkataong gusto ring tingnan ang mga damit ng Spirit, kaya sabay-sabay silang bumaba ng elevator.
Nang makita ni Lucille na sumabay sa paglabas si Luna, hindi niya maitago ang hindi pagkasya, ngunit hindi siya nagsalita. Napailing na lang siya at hinayla si Cassandra palayo. Ayaw ni Luna na makialam sa kanila. Bukod pa rito, mas awkward kung sabay-sabay silang lalakad, kaya sinadyang pinabagal niya ang kanyang lakad sa likod nila hanggang sa medyo malayo na siya. Habang naglalakad, tumunog ang kanyang telepono. Tumawag ang storekeeper ng flagship store para sabihin na sinimulan na nila ang paglipat ng stock at hiniling na maghintay siya ng kaunti hanggang sa matapos ito. Kasabay noon, narating na rin ng tatlo, kasama si Lucille, ang tindahan. Iba ang dekorasyon sa Spirit kumpara sa History, na dating idinisenyo sa ganap na vintage style. Napansin ni Luna noong nakaraang pagmamasid niya na medyo mabigat at malungkot ang ganitong klaseng vintage theme. Kaya naman, ang pangunahing kulay sa Spirit ay nasa nude tone. Gumamit ito ng mga elementong aesthetic at sabay na pinagsama sa modernong minimalism. Sa kabuuan, mukhang napaka-fresh, simple, at elegant. Bukod pa rito, naglaan din ng tindahan ng dagdag na atensyon sa rest area. Nagbigay sila ng komportableng lugar para sa mga lalaking kasama ang kanilang mga kasintahan o asawa sa pamimili, at sa isang sulok naman ay may espesyal na play area para sa mga bata. Talagang friendly ito sa mga tao. Pagpasok ni Cassandra, dumaan ang kanyang mga mata sa paligid, at nang makita niyang may ilang batang naglalaro ng mga wooden blocks sa play area, agad na lumambot ang kanyang tingin, naging magandang unang impresyon niya ang tindahan na ito. Sa isipin, makikita na ang may-ari ay isang taong detalyado at maingat. Kadalasan, hindi nasasayang ng mga tindahan ang espasyo sa ganitong mga bagay. Miss Ford, nandito na po kayo. Nang makita ng mga shop assistant ang mga pumasok na customer, agad nila silang binati at inihain ng tsaa. Noong huling pagdating ni Lucille, nakakuha na siya ng ilang piraso. Bukod pa rito, suot niya ang isa sa mga bihirang bespoke pieces ng Spirit, kaya naaalala siya ng mabuti ng mga shop assistant. Napansin nila ang dalawang iba pang tao sa tabi ni Lucille. Isa ay nasa 20s, at ang isa naman ay medyo mas matanda. Pareho silang may pambihirang karisma, lalo na ang mas matandang babae. Naisip nila na tiyak na isang importanteng tao iyon. Natural na hindi nila pinabayaang mapagwalang bahala ang mga ito, at mas lalo pang naging maagap at maalaga sa kanila. Wala ba ang store manager dito? Tiningnan ni Lucille ang paligid at nagtanong. Nasa storeroom po ang store manager ngayon, inaayos ang ilang stock. Maaari po ba namin kayong tulungan, Miss Ford? Tanong ng shop assistant nang may kasigasigan. Meron ba kayong mga outfit na ito sa tindahan? Binuksan ni Lucille ang kanyang telepono, nag-click sa kanyang photo album, at ipinakita sa shop assistant ang ilang outfit na gusto niya. Tiningnan ng shop assistant ang mga larawan at mabilis na sumagot, opo, mabilis na nauubos ang mga ito. Wala na sa ibang branch, ang aming flagship store lang ang may natira. Ngunit isa sa dalawang outfit ay ngayon lang dumating at wala pa kaming oras na ilagay sa display. Noong una, naghahanda kami para ilagay ang mga bagong dating bukas, ngunit kung gusto mo, maaari ko na itong kunin sa bodega ngayon, Miss Ford. Sige, nang malaman ni Lucille na may stock pa, tuwang-tuwa siya. Sige po, maupo muna kayo at magtsaa habang naghihintay, sabi ng shop assistant bago siya pumunta sa storeroom para kunin ang mga outfit. Hindi nagtagal matapos umalis ang shop assistant, pumasok si Luna. Nasa storeroom ang store manager at isa sa mga shop assistant, habang abala naman ang isa sa pagtulong sa ilang ibang customer, kaya hindi nila napansin ang pagdating ni Luna. Sa halip, si Lucille ang nakakita kay Luna sa mismong sandaling pumasok siya. Hindi lang sa parehong palapag sila bumaba ni Luna, pumasok pa siya sa parehong tindahan. Sinubukan ni Lucille na maging kalmado pero hindi na niya napigilan. Anong problema ng taong ito? Nasa lahat ng dako siya. At sinundan pa niya tayo hanggang sa makapasok sa tindahang ito. Hindi niya kailangang gawin to kahit gusto pa niyang makipagkilala. Hindi ba niya alam na nakakainis talaga siya? Sapat ang lakas ng boses ni Lucille para marinig ni Luna. Siniko ni Rebecca si Lucille. Lucy, nandito lang siya para tingnan ang mga damit. Anong damit ang titignan niya? Halata namang narinig niya ang usapan natin sa elevator at sinundan pa tayo dito. Akala mo ba'y tanga siya? Maasim na hinayla ni Lucille ang braso ni Cassandra. Tita, huwag ka nang mag-alala sa mga taong tulad niya. Kumunat ang noo ni Cassandra. Kahit hindi siya nagsalita, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang na sinusundan siya ni Luna. Kabanata 485. Nang makita ni Luna ang inis na ekspresyon ni Lucille, simpleng nagtanong siya, ikaw ba ang may-ari ng tindahan na ito, Miss Ford? Kailangang humingi ba ng permiso sa kanya para makapasok? Nabigla si Lucille, at nang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Luna, sumabog ang kanyang galit. Ikaw, ano kung ako ang may-ari o hindi? Sinasabi mo ba na hindi mo sinadyang sundan kami para lang lumapit kay tita? Gusto sanang magsalita ni Luna, ngunit sa huli, umiling na lang siya at tumawa. Diretso siyang naglakad papunta sa rest area at umupo, ipinikit ang mga mata habang naghihintay na ihanda ng store manager ang stock. Kagabi, matigas ang ulo niya at uminom hanggang gabi, saka pa siya nag-shoot buong araw. Pagkatapos niyang matapos ang shooting, pumunta pa siya sa studio, at pagkatapos ay diretso rito nang walang pahinga. Sobrang pagod na niya, kaya hindi na niya kailangang magsayang pa ng enerhiya para sa iba. Tingnan mo siya, wala siyang masabi, hindi man lang siya bibili ng damit. Nandyan lang siya nakaupo, halata namang nandito lang siya para ipakita na andyan siya. Umiling si Rebecca,
Ikaw, nakakita ka na ba ng taong ipinoprove ang presence niya ng ganito? Malamang naghihintay lang siya sa isang tao. Hindi ko pa ito nakita dati, pero ngayon, nakita ko na talaga ang lahat, bulong ni Lucille. Kitang-kita na ayaw nang makisangkot si Cassandra, kaya hinaplos niya ang balikat ni Lucille at sabi, tingnan na lang natin ang mga damit. Nang makita niyang hindi komportable si Cassandra, sa wakas ay tumahimik na si Lucille. Ngunit nang maisip niya ang sinabi ni Luna, labis ang kanyang galit. Ano kung hindi siya ang may-ari ng tindahan? Malapit na lang niyang buksan ang isang retail store, tapos may lakas ng loob pa silang sabihin sa kanya na hindi ayon sa kwalifikasyon niya ang request nila. Napaka-imposible. Batay lang sa pagiging pinsan ni Lucas, walang sino man ang hindi magbibigay ng respeto sa kanya. Bagong brand pa lang ito, pero hindi inaasahan na tinanggihan siya. Ngunit talagang nagustuhan niya ang mga disenyo ng brand na ito. Sa katunayan, pakiramdam niya sa pagkakataong ito ay sigurado siya na hindi siya nagkamali ng desisyon, tiyak na hindi na siya malulugi muli, kaya hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Oh, tita, lumapit ka at tingnan mo ito. Sa tingin ko bagay ito sa iyo, napansin ko pa ito noong huling beses na pumunta ako dito para mamili. Ang saya na hindi pa ito nabenta. Kahit na maganda ang outfit na ito, pumipili ito ng magsusuot, at sa tingin ko, ikaw lang ang kayang magdala nito, tita. Ito ay isang marangyang dress na may birdang crab apple flowers, ngunit hindi sobra ang karangyan. Sa katunayan, napansin ni Cassandra na kamangha-mangha ang pirasong ito. Hindi naman ito masama. Hindi ba, tita, ibibigay ko na ito sa iyo. Hindi mo man ito isukat, alam ko ng bagay na bagay ito sa iyo. Kaagad na pinapak ni Lucille ang outfit sa isa pang shop assistant. Ang kulit mo, wala ka ba talagang kailangan na tulong ko, no? Tumawa si Cassandra habang hinahaplos ang gown. Talaga namang nagustuhan niya ito. Pilyong iniling ni Lucille ang braso ni Cassandra at mahinang sabi, tita, ang talino mo talaga. Sa totoo lang, may maliit na pabor ngang hihingin sa iyo ang pamangkin mo. Alam ko na, kaya sobra kang nagsisikap na mapasaya ako, ano na naman ito? Pang-aasar ni Cassandra. Sa totoo lang, gusto kong magbukas ng retail store para sa Spirit pero tinanggihan ang aplikasyon ko, sabi nila hindi ako angkop sa kwalifikasyon nila. May pera at resources naman ako, paano hindi ako angkop? Bakit mo naman gustong maglagay ng isa pang fashion brand sa retail shelf mo? Nakaramdam si Cassandra ng sakit ng ulo nang marinig iyon. Lucy, makinig ka na lang sa tatay mo at maging masunurin na babae. O pumunta ka sa kumpanya ni Lucas at hayaang ayusin niya para sa iyo ang isang matatag na posisyon. Hindi ba mas maganda iyon? Ayoko niyan, gusto kong magnegosyo. Tita, pwede mo ba akong tulungan na magmakaawa kay pinsan? Basta't magsalita lang siya, siguradong malulutas niya ang lahat. Nagmamakaawa si Lucille na parang batang spoiled. Walang magawang tumingin si Cassandra sa kanya. Lucy, hindi naman sa ayaw kang tulungan ni tita, pero wala akong masyadong masabi sa pinsan mo. Paano kung ikaw na mismo ang maghanap sa kanya? Napakarami nilang kamag-anak mula sa mga inapo na patuloy na dumarami at kung hahanapin ng lahat si Lucas para sa bawat maliit na bagay, mamamatay ito dahil sa sobrang pagod. Kaya, kadalasan sa mga ganitong kahilingan. Tinatanggihan niya ito tuwing kaya niya at hindi na niya guguluhin ang kanyang anak, kahit pa para kay Lucille. Yumoko si Lucille nang marinig ito. Baka sa mukha niya ang takot na nararamdaman niya. Hindi ako maglalakas loob na hanapin siya. Nabighani na siya sa babaeng iyon. Noong nakaraang pagkakataon, aksidenteng nasaktan ko rin siya. Kaya baka nakapagsalita na ang babaeng iyon kay pinsan at galit na siya sa akin, Sis Becky, pwede mo ba kausapin ang pinsan ko para sa akin? Dahil tinanggihan na rin ni Cassandra ang kanyang suhestyon at halatang ayaw nang istorbohin si Lucas, malinaw na hindi rin lalabag si Rebecca sa kagustuhan ni Cassandra at siya mismo ang tutulong kay Lucille. Kung ikukumpara kay Lucille, mas mahalaga si Cassandra. Kaya maingat na pinayo ni Rebecca, Lucy, sobrang busy ng pinsan mo nitong mga nakaraang araw, mas mabuti siguro na huwag mo na siyang istorbohin para sa ganitong bagay. Nang marinig ang sagot ni Rebecca, kitang-kita sa mukha ni Cassandra na nasiyahan siya. Ngunit malinaw na hindi naman masaya si Lucille ngayon. Nag-isip si Rebecca at nagpatuloy, hindi ibig sabihin na wala ng ibang paraan, kahit na hindi ako pamilyar dito, pwede kong puntahan ang mga kaibigan ko para tanungin kung pwede silang makipag-usap sa mga taong namamahala sa Spirit. Ang galing naman, Sis Becky, ang talino mo. Kaagad na natuwa si Lucille. Ikaw, sandali lang, tatawag ako ngayon para tulungan kang magtanong, pero huwag kang masyadong umasa, baka hindi gumana. Kung ikaw ang tumatawag, Sis Becky, siguradong gagana yan. Lumakad si Rebecca sa isang sulok na nakaharap sa display shelf at binuksan ang kanyang contacts, hinanap ang numero ni Russell at pinindot ito. Sa lahat ng kanyang kaibigan sa bansa, si Russell ang may pinakamahusay na koneksyon. Hello, Russ. Hello, Becky. Ang tagal nating hindi nag-uusap. Masayang bati ni Russell mula sa kabilang linya ng telepono. Sa totoo lang, bihira si Rebecca na tumawag sa kanya. Russ, may kailangan ako ng tulong mo. Okay lang ba sa'yo? Siyempre naman, walang problema pagdating sa iyo. Ano yan? Sabihin mo sa akin, ginagarantiyahan kong magagawa ko yan ng maayos para sa iyo. Bueno, hindi naman talaga ako ang may problema. Si Lucy, gusto sana niyang i-retail ang isang brand na tinatawag na Spirit, pero hindi siya nakapasa sa proseso ng shortlisting. Kakabalik ko lang sa bansa at wala akong masyadong kakilala.
Kaya iniisip ko kung matutulungan mo akong mahanap ang mga tamang tao. Ah, si Lucille pala. Medyo hangin na ang tono ng boses ni Russell. Si Lucille ay mula sa pamilyang Ford, kaya walang duda kung sino at bakit naging matulungin si Rebecca kay Lucille. Kung hindi mo kaya, kung gayon. Pinutol siya ni Russell at sinabing, hindi naman sa hindi ko kaya. Hintayin mo ako, tutulungan kitang magtanong-tanong ngayon. Salamat naman. Pasasalamat ni Rebecca. Kung makakakonekta ka, sabihin mo lang sa kanila na hindi problema ang pera. Sige, alam ko na, hindi mo na kailangang magpasalamat. Pagkatapos ibaba ni Russell ang tawag, ang walang pakialam na ekspresyon niya ay agad na napalitan ng kalungkutan, at bakas sa mukha niya ang pait. Paano niya magagawang tanggihan ang mga hiling nito, kahit alam niyang ginagawa ito ng babae para sa ibang lalaki? Matapos kumalma, agad na humingi ng tulong si Russell para magtanong tungkol sa spirit. Medyo misteryoso ang studio na ito. Gumamit ang designer ng isang hindi kilalang pangalan para i-promote ang kanyang mga damit gamit ang codename na H&L at walang nakakaalam kung sino ang may-ari nito. Sa huli, kinailangan pa rin niyang gamitin ang ilan sa kanyang mga pribadong paraan para mag-imbestiga. Total, ang pamilya Scott ang pinakamagaling sa paghahanap ng impormasyon, kaya medyo madali lang imbestigahan ang maliit na bagay na ito. Nang malaman niya ang katotohanan, labis siyang natulala. Puff, talaga bang ang may-ari ng spirit na yun ay ang maliit na kunwang iyon? Mula sa kanyang imbestigasyon, unti-unting umunlad ang Spirit Studio. Isa itong hindi inaasahang kampyon sa industriya ng fashion at ngayon, dala ang momentum nito, malapit na nitong lampasan ang internationally acclaimed na history. Lalo niyang hindi maintindihan ang maliit na kunwang ito habang pinagmamasdan niya siya. Dahil ipinagkatiwala sa kanya ni Rebecca ang gawain na ito, hindi na nagatubili si Russell. Nang malaman niya ito, agad niyang tinawagan si Luna. Kabanata 486. Sa sandaling iyon, nagigising si Luna na nakahiga sa rest area nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ni Luna ang tawag. Hello, sino po ito? Hello, ako ito, si Russell. Naaalala mo pa ba ako, Little Bunny? Oh, Mr. Scott, syempre naman. Sa shopping area, inakala ni Rebecca na narinig niyang sinabi ni Luna ang, Mr. Scott, at medyo nagtaka siya, pero hindi na niya iyon masyadong pinansin. Hehe, mabuti at naaalala mo pa ako. Binago ni Russell ang tono niya na parang may hinihiling na pabor. Little Bunny, ang galing mo talaga. Narinig ko na ikaw pala ang nasa likod ng spirit. Bahagyang itinaas ni Luna ang kanyang kilay sa gulat, saka siya umupo at sumagot, paano mo nalaman? Sinabi ba ni Lucas sa'yo? May sarili akong sources. May hihilingin sana akong pabor sa'yo, Boss Windsor. Sana pwede. Gawin mo na lang para kay Lucas. Best bro niya ako. Anong pabor? Ganito na lang, paikliin ko na ang kwento. Gusto ni Lucille na ilagay ang brand mo sa kanyang retail shelves, pero hindi siya nakalusot sa shortlisting. Sa tingin mo ba pwede mong luwagan ng kaunti ang mga patakaran? Total, pinsan pa rin naman siya ni Lucas, hindi ba? Sa kabilang dulo ng linya, may marahang tawa na narinig. Nagkaroon ng goosebump si Russell sa tunog na iyon. Ano iyon, Boss Windsor? May problema ba? Tumingin si Luna kina Lucille at Rebecca na hindi naman kalayuan sa shopping area, sa kanya ibinaba ang boses at bahagyang malabong sinabi, medyo nagulat lang ako. Hindi ko akalaing ikaw pala ay napakatapat, Master Scott, talagang nagsusumikap ka para lang sa iyong munting kagandahan. Alam mo bang ginagawa niya ito para sa ibang lalaki, pero patuloy mo pa rin siyang tinutulungan ng walang pagsisisi. Sa sandaling sinabi niya iyon, tuluyang natigilan si Russell. Ikaw, paano mo nalaman? Hindi man lang niya nabanggit si Rebecca, hindi ba? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ihiwalay natin ang trabaho sa personal na buhay. Bukod pa rito, walang paraan na papayag ako, mariing pagtanggi ni Luna. Bakit naman? Hindi problema ang pera. Ituring mo na lang itong pabor para sa isang kaibigan. Napaikot ang mga mata ni Luna. Pagdating sa trabaho, may malinaw na mga patakaran ng aming studio. Kung hindi kwalipikado, tiyak na hindi pwedeng mag-retail. Sa totoo lang, ang daming ginagawa ni Rebecca para mapalapit sa boyfriend ko, kaya hindi ba ako magiging tanga kung papayag ako? Nawala nang masabi si Russell. Wala siyang iniwang sasabihin. Hindi niya inakalang malalaman ng munting kuneho na ito ang lahat. Nakakamangha. Sa simula, hindi magiging problema ang ganoong bagay hanggat may koneksyon at kayamanan ng isang tao, ngunit malinaw na sa sitwasyong ito. Walang silbi ang kahit gaano pa karaming yaman. Pagkababa ni Luna ng tawag ni Russell, biglang tumunog ang telepono ni Rebecca. Kumusta? Tumawag na ba pabalik ang kaibigan mo? Sagutin mo na agad. Excited na tanong ni Lucille. Ngumiti si Rebecca at tumango. Oo, huwag kang mag-alala, sasagutin ko na ngayon. Hello, sagot ni Rebecca sa tawag. Nang marinig ni Rebecca ang ikinwento ni Russell tungkol sa nangyari, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw na hindi maaaring sabihin ni Russell sa kanya ang buong katotohanan, kaya sinabi na lamang niya na tumanggi ang kabilang panig at iginiit na hindi sila maaaring lumabag sa mga patakaran. Sige, naiintindihan ko. Ayos lang, walang problema. Maraming salamat, wala na talaga tayong magagawa rito. Salamat pa rin. Mahinahong sabi ni Rebecca bago niya ibinaba ang tawag. Pasensya na talaga, Lucy, hindi pa rin pwede. Nang marinig iyon ni Lucille, agad na bumagsak ang kanyang balikat sa pagkadismaya.
Ngunit makalipas ang ilang sandali, kinomfort pa rin niya si Rebecca. Okay lang, Sis Becky, naiintindihan ko ang panig ng studio. Medyo mahirap talaga ayusin, pero maghahanap pa ako ng ibang paraan sa susunod. Habang lalo nila akong pinipigilan, lalo ko lang gustong ituloy. Nang makita ni Cassandra ang naging reaksyon ni Lucille, napailing siya habang nakangiti. Talagang matigas ang ulo mo, kailan ka ba magbabago? Dahil magulo ang storeroom at maraming kahon at stock sa paligid, matagal nang umalis ang shop assistant na pupunta doon para kunin ang mga outfits at hindi pa rin siya bumabalik. Patuloy na umupo si Luna sa tahimik na rest area at mukhang hindi siya aalis. Tumingin si Lucille kay Luna at agad na napalitan ng galit mula sa pagkabigo niyang makuha ang oportunidad sa pagbebenta ang galit na nararamdaman niya. Malungkot niyang sinabi, Sis Becky, tita, naniniwala ka na ba na sinasadya niya tayong sundan dito? May iba pa bang maghihintay ng ganito katagal? Isa pa, ang dami pang ibang lugar, nariyan ang milk tea shop, ang coffee shop, ang restaurant, pero sa lahat ng lugar, bakit niya piniling umupo at maghintay dito? Sa pagkakataong ito, kahit si Rebecca ay hindi nagsalita. Sinasabi ng kanyang likas na ugali na hindi gagamit si Luna ng ganito kalakas na paraan para mapalapit sa kanilang ngunit nang muli niyang naisip, naramdaman niyang posible pala iyon. Total, para sa isang babaeng kasing level ni Luna, imposibleng humingi ng pabor o kahit ang mapalapit sa dalawang nakatatanda ng pamilyang Ford. Sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahang makakasalubong niya sila. Kaya medyo naiintindihan pa rin ang maghanap ng pagkakataong magmukhang maganda sa harap ni Cassandra. Gayunpaman, hindi alam ni Rebecca kung ano ang susunod niyang gagawin ngayong sinundan na niya sila rito. Matapos ang mga aral na natutunan mula sa mga nakaraang engkwentro, naging mainitin ang ulo ni Rebecca at hindi nang ahas na maging mahinahon. Ngunit hindi alam ni Rebecca kung ano ang kanyang gagawin ngayon na sinundan na niya sila dito. Matapos ang mga aral mula sa nakaraang mga pangyayari, napilitan siyang maging tensyonado at hindi na naglakas loob na maging kampante. Mainitin ang ulo ni Lucille, at sa sandaling iyon, naubos na ang kanyang pasensya. Mabilis siyang lumapit kay Luna at sinabi, Hey, tapos ka na ba dyan? Adik ka ba sa pagsunod sa amin? Alam ba ng pinsan ko kung gaano kakapal ang mukha mo? Pumapasok ka sa tindahang ito at hindi man lang bumibili ng damit, pero nakaupo ka rito at natutulog na parang sa bahay mo lang. Hindi ba pwede namang huwag maging ganito kakapal ang iyong mukha? Sumakit ang ulo ni Luna dahil sa sobrang ingay kaya't malamig siyang tumangala, tapos ka na bang magsalita? Nang makita niya ang kayabangan ni Luna, sumabog ang galit ni Lucille at handa nang isuko ang kanyang pagiging magalang para pag-alitan siya nang biglang may narinig siyang sunod-sunod na yabag mula sa likuran niya. Ang unang lumapit sa kanila ay ang tindera na kumuha ng mga damit kanina. Pasensya na, pasensya na. Medyo magulo ang bodega. Pasensya na at pinaghintay ko kayo ng matagal. Miss Ford, dala ko na lahat ng damit na gusto ninyo. Dahil sa pagkalito, nagmamadaling umalis si Lucille para tingnan ang mga damit. Sa likod ng shop assistant ay ang store manager ng flagship store na nakilala ni Lucille. Kasama rin niya ang ilang lalaki pang empleyado, at lahat ay abala sa pag-aayos ng mga tumpok ng damit. Miss Ford, nandito na kayo. Pasensya na talaga, sobrang busy namin ngayon. Nasa tindahan ng aming boss para muling ilagay ang ilang stock, kaya hindi ko kayo matutulungan ng personal. Kung may kailangan kayo, pakisabi na lang sa aking assistant. Magalang na bati ng manager habang ipinapakita ang kanyang paghingi ng paumanhin. Nang marinig ito ni Lucille, tiningnan niya ito ng may halong pagdududa. Ang boss ng Spirit. Matagal na siyang nasa tindahan. Paano ba't wala pa siyang nakitang kahit sino na mukhang boss? Ilang customer lang ang pumasok at lumabas, at lahat ng shop assistant ay abala sa kanilang mga ginagawa. Tila misteryoso ang may-ari ng Spirit. Nang ipaalam sa kanya na hindi siya nakalusot sa retail audit process, gusto niyang makipagkita sa boss para makipag-usap. Sa katunayan, paulit-ulit na siyang tumawag, ngunit ang sagot palagi ay sobrang busy ng boss. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang taong iyon. Kaya nang marinig niya ang sinabi ng manager, labis ang kuryosidad ni Lucille at interesado siyang makilala ang may-ari. Manager, nandito na ba ang boss sa tindahan? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Sa pagkakataong ito, may ilang collaborations akong gustong pag-usapan kasama ang boss ninyo. Sabi ni Lucille sa manager. Kabanata 487. Nang marinig iyon ng manager, mabilis niyang sinulyapan ang tindahan ngunit hindi agad nakita ang boss. Sabi ng boss na nandito na siya. Hayaan nyo, tatawag muna ako, boss, nandito pala kayo. Itinabi ng manager ang kanyang telepono at tumingin kay Luna na naglalakad patungo sa kanila mula sa rest corner. Mabilis niyang sinabi, boss, nailipat na po ang lahat ng stock na kailangan ninyo. Pakicheck na lang po, at mukhang may pag-uusapan sa iyo si Miss Ford. Pagkatapos, ipinakilala ng manager si Lucille, Miss Ford, ito po ang aming boss. Kung may kailangan po kayong sabihin, maaari kayong direktang makipag-usap sa kanya. Ano? Sa sandaling sinabi iyon ng manager, hindi lamang si Lucille ang nagulat, kundi pati na rin sina Rebecca at Cassandra. Ano ang ibig sabihin ng manager? Ang amo nila ay si Luna. Hindi, sandali, manager, anong sabi mo? Ibig mong sabihin, ang babaeng ito ang boss mo. Oo, nang makita ng manager ang gulat na ekspresyon ni Lucille, inakala niyang dahil iyon sa gulat nito na napakabata at napakaganda ni Luna.
Sa totoo lang, noong unang beses niyang nakilala ang kanyang babaeng amo, humanga rin siya sa edad at kagandahan nito. Ngumiti ang manager at nagpaliwanag, karaniwan ay napakamapagkumbaba ng aming boss, at isa pa, isa siyang abalang babae, kaya kakaunti lang ang nakakakita sa kanya. Miss Ford, dumating ka sa tamang oras. Nagkataon na pumunta ang aming boss sa flagship store para maglipat ng ilang stock, kung hindi, kadalasan ay hindi rin namin nakikita ang aming boss mismo. Si Luna ang may-ari ng Spirit. Ang dahilan kung bakit siya pumasok sa tindahan at naupo roon nang hindi umaalis ay dahil hinihintay niyang maanda ang mga paninda. Nang marinig niya ang mga salita ng manager, ang mukha ni Lucille ay naging mapatla. Noong una, inakala ni Cassandra na nandito si Luna para sa kanya. Ngayon, mukhang medyo nailang siya pero mas nagulat siya. Sinong mag-aakala na itong tindahang inakala kung hindi naman pangit ay pag-aari pala ng babaeng ito? Kumunat ang noo ni Rebecca, biglang naisip ang isang maliit na detalye. Kanina, narinig niyang binanggit ni Luna si Mr. Scott sa telepono. Maaari kayang kausap niya si Russell sa telepono kanina. Hindi nakakapagtaka na kahit si Russell ay hindi nagawang magbulag-bulagan sa mga patakaran. Ang babaeng ito ang may-ari ng Spirit. Alerto siya pero hindi niya inakalang ganito ang magiging resulta. Sino ang mag-aakala? Si Miss Windsor pala ang boss ng Spirit. Bata pa at may potensyal. Bulalas ni Rebecca. Miss Jones, napakabait mo. Sana ay maglaan ka pa ng oras sa pamimili ng walang alalahanin. Tungkol naman sa kahilingan ni Miss Ford, sa tingin ko ay nilinaw na ito ni Director Roosevelt sa kanya, pagtatapos ni Luna. Umalis si Luna para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Bigla, mula sa kanyang likuran, narinig niya ang sigaw ni Lucille, Luna, tumigil ka dyan. Ikaw yun, sinadya mong pigilan ako sa retail opportunity, di ba? Halata namang ito ang paraan mo ng pampublikong paghihiganti sa aming pribadong usapin. Ayaw magsalita ni Luna noong una, pero dahil maraming empleyado ang naroon, kinailangan niyang magsalita. Kaya, lumingon siya at sinabi kay Lucille, Miss Ford, may gusto sana akong itanong sa iyo. Kung wala kang pangalang Lucas Ford na sumusuporta sa iyo, mayroon bang handang makipagtulungan sa iyo dahil sa iyong karera na hindi gaanong matagumpay? Kung hindi lang niya sinusuportahan ang pangalan ni Lucas Ford o ang pinagmulan ng pamilyang Ford. Ako, hindi makapaniwalang nawala nang sasabihin si Lucille kay Luna. Ngayon pa lang talaga nakakaangat ang Spirit. Pasensya na, pero hindi ko talaga pwede itong i-sacrifice para sa iyo, Miss Ford. Pagkatapos ng kanyang konfrontasyon, nakita niyang kinakagat ni Lucille ang kanyang labi, mukhang nahihiya. Tumigil sandali si Luna at saka nagpatuloy, pero nakikita kong gusto mo talaga ang aming brand at nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at suporta. Kung talagang interesado kang ilagay ang Spirit sa iyong mga stand, kung maipapakita mo sa amin kung gaano ka kaseryoso at hindi mo nakakalimutan kung gaano ka kasinsir, ang pinto ng Spirit ay laging bukas para sa iyo. Dahil dyan, sinabi na lang ni Luna na, Palm, at umalis na. Ang galing naman ng Spirit. Sino ba ang may pakialam? Pangit naman talaga ang brand na yan. Kahit na napahiya si Lucille sa mga salitang iyon kanina, wala siyang paraan para aminin iyon. Sampin niya ito bago pa man niya mapigilan ang sarili. Wala pang nangahas na magsabi sa akin ng mga ganyang salita at siguradong galing yun sa bibig ng nakakainis na babaeng to. Seryoso ba niyang ipinahihiwatig na kung wala akong proteksyon mula sa pamilya ko, ituturing akong walang silbi? Tumingin si Cassandra kay Lucille at marahang iniling ang ulo, halatang hindi sang-ayon. Sa seryosong tingin, sinabi niya, Lucy, sa totoo lang, may punto ang sinabi ng babaeng iyon. Kung talagang gusto mong may maipakitang resulta para sa sarili mo, huwag kang gagawa ng bagay ng pabaya. Gawin mo ng buong puso, mag-focus sa isang bagay at tapusin ito ng maayos. Kung hindi, sa pag-aaksaya mo lang ng oras at pera, hindi kailangan ng pamilya Ford na ipakita mo ang mukha mo sa publiko. Ayoko, hindi ako naniniwala na hindi ko kaya. Tumakbo palabas ng tindahan si Lucille habang nagbabadyang pamatak ang mga luha. Mabilis siyang hinabol ni Rebecca at Cassandra ngunit hindi nila siya matagpuan. Say, ang batang ito talaga. Bata pa at mainitin ang ulo. Napakasutil na babae para sa kanyang edad. Buntong hininga ni Cassandra. Nang isipin niya na si Luna ay marahil ilang taon lang ang tanda kay Lucille pero nakapagtatag na ng sarili niyang brand at matagumpay itong pinapatakbo, hindi maiwasan ni Cassandra ang makaramdam ng panghihinayang. Ang nangyari ngayon ay talagang nagbago ng pananaw niya tungkol sa babae. Akala niya, nagtatrabaho lamang si Luna sa industriya ng showbiz at umaasa sa kagandahan, pero sino ang mag-aakala na iba pala siya? Bawat salita na binitiwan niya kay Lucille kanina ay totoo rin. Ngunit pagdating sa kanyang katayuan, sayang naman. Nang makitang nakatitig ng may paghanga si Cassandra sa tindahan ni Luna, biglang nakaramdam ng pag-aalala si Rebecca. Hinailan niya si Cassandra papalapit at sinabing, Tita, sa totoo lang, maganda naman na may puso at passion si Lucy. Kung magsisikap siya, baka talagang may maabot siyang tagumpay. Panipi. Hindi ko ba siya kilala ng husto? Wala talaga siyang talento, sagot ni Cassandra. Pero nakikita kong tila medyo malungkot si Lucy. Sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon kahanga-hanga ang Spirit. May narinig akong ilang masasamang chismis tungkol sa kung paano kinopya ng taga-disenyo ng Spirit ang gawa ng ibang brand, ang History. Bakit hindi ko na lang tulungan si Lucy na makipag-ugnayan sa History, para maibenta na lang niya ang kanilang mga produkto? Kilala ang History sa buong mundo at mas kinikilala ito kaysa sa Spirit.
Tinapik ni Cassandra ang kamay niya. Pasensya na sa abala para sa kanya. Tita, napakabait mo naman. Maliit na bagay lang to. Isa pa, kaibigan ko rin si Lucy. Sabi ni Rebecca habang milyon-milyong tanong ang pumapasok sa isip niya. Bigla niyang napagtanto na hindi niya namamalayan, unti-unting lumakas ang babaeng iyon ng paunti-unti. Binago pa niya ang iniisip ni Cassandra mula sa paggamit kay Little Treasure patungo sa insidente ngayon. Noong una, gusto niya ng patas na kompetisyon at huwag gumamit ng ibang paraan para harapin ang babaeng iyon, pero ngayon nagsimula na siyang magpanik. Nang makaalis na si Lucille at ang iba pa, nag-aalalang tumingin kay Luna ang manager at ilang katulong sa tindahan. Boss, maganda ang suporta ni Lucille Ford. Sigurado ka bang, hindi iyon magiging problema? Sinuri ni Luna ang mga stock at casual na sinabi, huwag kang mag-alala, mas malakas ang suporta ng boss mo. Kabanata 488. Sa gabi, sa isang mamahaling villa estate. Ano ang nangyari, Becky? May nakapagpasama ba ng loob mo? Hindi ba kayo lumabas ni Tita Cassandra mo ngayong araw? Tanong ni Archie nang may pag-aalala nang makita niyang hindi maganda ang itsura niya. Kumunat ang noo ni Rebecca. Papa, noong lumabas kami ni Tita Cassandra kanina, nakasalubong namin ang babaeng iyon at nalaman ko na siya pala ang may-ari sa likod ng isa sa mga nangungunang brand na kamakailan lang sumikat, isang brand na nakatanggap pa ng pondo mula sa gobyerno. Ngumiti nang may kabaitan si Archie. Iyan lang ba ang ikinababahala mo? Akala ko kung ano ang maaaring nagpagalit sa iyo. Siguro dahil ito sa tulong ni Lucas. Kung hindi, ano ang magagawa niya ng mag-isa? Pero, hindi ko inaasahan na aabot ng ganito si Lucas para sa kanya. Malamang ay sinusubukan niyang ihanda siya para makasal sa pamilya nito sa pamamagitan ng pagsisikap na itaas ang halaga niya. Dumilim ang ekspresyon ni Archie. Hindi na natin maaaring hayaang ipagpatuloy ng babaeng iyon ang kanyang mga plano. Nag-aalalang tumingin si Rebecca sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo, Papa? Napaka-protective ni Lucas sa babaeng iyon. Kahit sina Tita o Tito Ford ay walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Kung ikaw. Matapos ang ilang oras na kasama si Cassandra kamakailan, marami siyang naririnig tungkol sa babaeng iyon. Natuklasan niya na ang laging maalaga na si Lucas ay nagrebelde pala sa pamilya nito at nakipagtalo pa ng husto sa ama nito dahil sa babaeng iyon. Hindi ka panipaniwala. Huwag kang mag-alala, wala akong kailangang gawin. Ang isang babaeng nasa industriya ng libangan na tulad niya ay tiyak na may itinatagong mga madidilim na lihim, malamig na panunuyan ni Archie. Naintindihan ni Rebecca ang ibig sabihin ng kanyang ama. Papa, ang ibig mo bang sabihin? Pero kasama na niya si Lucas ngayon, kaya bakit siya makikisangkot sa iba? Kay Lucas, hindi niya kailangang gumawa ng anumang kaina-hinalang kasunduan. Hindi niya inakalang magiging tanga ang babae. Hindi dapat minamaliit si Luna bilang kalaban. Umiling si Archie. Becky, masyado ka pa ring inosente. Walang hangganan ng kasakiman ng tao, lalo na sa mga babaeng nasa pinakailalim ng lipunan at may pinakamasamang ugali, maging labis pang ang mapang-akit, kahit gaano pa niya itago iyon, lalabas at lalabas din iyan balang araw. Kaya, Papa, ibig bang sabihin nito ay, may nalaman ka na? Tanong ni Rebecca. Ngumiti si Archie, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Maglaan ka na lang ng mas maraming oras kasama ang Tita Cassandra mo. Iwasan mo silang alalahanin pa rin ang nangyari sa hapunan. Nakuha ko, tumanggo si Rebecca at pinag-isipang mabuti ang buong bagay. Noong una, dahil sa sarili niyang kayabangan, pakiramdam niya ay hindi siya matatalo kahit anong gawin ng babaeng iyon. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na wala na sa kontrol niya ang mga bagay-bagay. Hindi ka panipaniwala ang pakikitungo ni Lucas sa babaeng iyon. Ang lalaking laging makatuwiran, ang lalaking inakala niyang tanging makakasama niya ay nabighani sa isang babaeng walang kwenta. Hindi niya kailanman matatanggap ito. Sa wakas, nakumbinsi ni Rebecca ang sarili na hindi niya kailangang maging patas sa laban sa ganitong klaseng tao. Kailangan niyang gisingin si Lucas at ibalik sa taong kilala niya. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ng Spirit Studio, maayos at walang aberya rin ang takbo ng trabaho ng buong shooting crew. Sa wakas ay dumating na ang second female lead matapos tapusin ang kanyang dance competition. Isa siyang ballet dancer, at kapansin-pansin na maganda ang kanyang itsura, aura, at pati na rin ang kanyang pag-arte. Samantala, nagbago na rin ang pakikitungo ni Yurik at Nolan kay Luna, mas naging maayos at positibo na. Sinikap nilang makipagtulungan sa pag-arte at hindi na maghanap ng gulo. Hindi na malaya ng lahat kung gaano kabilis lumipas ang oras, at pumasok na ang shooting sa huling yugto nito. 2 buwan itong mas maaga kaysa sa inaasahang schedule, kaya naman labis na ikinatuwa iyon ni Daniel. Noong umagang iyon, pagdating ni Luna sa set, agad siyang lumapit kay Axel at iniabot ang isang pink na plastic na bag. Axie, may dala akong almusal para sa'yo. Tinanggap ni Axel ang kaibig-ibig na almusal na dala ng kanyang asawa at marahang tumingin kay Luna. Salamat, Senior. Ay, may gatas pa pala rito. Inumin mo to, sabi ni Luna habang inaabot kay Axel ang isang carton ng strawberry milk. Senior, paano naman ako? Bakit si Axel lang ang may ganyan? Senior, ang unfair mo naman. Araw-araw, si Axel lang ang binibigyan mo ng almusal. Reklamo ni Nolan. Kasi tinulungan niya akong hulihin yung ahas noon. Sagot ni Luna na may halong pagmamalaki habang tinitingnan si Nolan. Pinisil ni Nolan ang kanyang dibdib, kunwari nasaktan. Sobrang hindi sulit, pinagbigyan ko pa ang iba kahit ako ang nagpakahirap hulihin ang ahas na yon, tapos si Axel lang ang nakinabang.
Dapat pala hinayaan ko na lang siya noon. Sandali, hindi naman pala talaga niya kailangan iligtas. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, napansin niyang nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Senior kay Axel simula noong araw na hinuli nito ang ahas para sa kanya. Pagkatapos mag-almusal, muling lumapit si Luna kay Axel. Axie, halika, mag-practice tayo. Ma'am, tumango si Axel. Senior, ang daya mo naman, bakit si Axel lang ang lagi mong kapractice? Muli na namang reklamo ni Nolan, lantad ang kanyang pagseselos. Sumagot si Luna ng walang pag-aalinlangan, dahil hindi taga-Film Academy si Axie, kaya bilang isang senior, syempre, kailangan ko siyang tulungan. Napakamot ng ulo si Nolan. Senior, hindi ba sa tingin mo ay katawa-tawa iyon? Bukod sa iyo, siya ang pinakamahusay sa pag-arte sa crew. At bakit Axie ang tawag mo sa kanya, pero hindi mo ako tinatawag na Nolly? Napakurap si Luna. Nolly, ang weird naman pakinggan. Hindi nakapagsalita si Nolan. Tumakbo siya palayo na parang sinaksak ang puso niya. Nakakadismaya. Bukod kay Yurik, wala siyang pakialam kina Roxanne at Bianca dahil babae sila pero bakit mas pinapaboren si Axel kaysa sa kanya? Mas gwapo siya kaysa kay Axel. Bumulong din si Roxanne, Brother Lou, medyo may kinikilingan ka talaga kay Axel. Kahit ako ay nagseselos na. Hahaha, kawawa kasi masyado ang role niya sa pelikula, kaya kailangan ko siyang tretuhin ng mas mabuti sa totoong buhay. Natawang sabi ni Luna. At saka, boyfriend ko naman talaga siya sa totoong buhay. Naantig si Daniel nang makita niyang nagkakasundo ang grupo ng mga kabataan. Naalala niya ang una niyang paggawa ng pelikula 10 taon na ang nakalilipas. Habang inihahanda ang mga props, pumalakpak si Daniel. Maghanda na tayo, magsisimula na tayo. Nandyan na, Direktor. Sige. Kabanata 489. Sa kasalukuyang eksena, kumpleto ang lahat ng 6 na aktor, at ito ang mismong climax ng buong pelikula. Para mas maging maganda ang magiging epekto, sinadya ni Daniel na kunan ang eksenang ito sa bandang huli upang magkaroon sila ng sapat na panahon na mas magkabuklod at masanay sa isa't isa. Lokasyon ng set, isang karaoke lounge. Mga karakter na naruroon, Jaren Caden, Nikolai Knowles, Sandra Hill, Cameron Fraser, Zia Callahan at si Blair Sanford. Sa tulong ng bidang babae na si Blair, na nagkukunwari bilang kanyang kapatid na lalaki na si Blake Sanford, sa wakas ay nagkasundo si Jaren at ang babaeng pinapangarap niya, si Sandra, at nagkaroon ng romantikong relasyon. Kaarawan ni Sandra noong araw na iyon at inimbitahan ni Jaren ang ilang mga kaibigan para magdiwang para sa kanya. Hahaha, narito ang isang toast para sa aming birthday girl, si Sandra, at si Jaren. Sana ay magsama kayong dalawa magpakailanman at magkaroon ng maraming anak. Itinaas ni Cameron ang kanyang baso ng alak at ngumiti. Namula si Sandra habang si Jaren ay tumawa at siniko ang balikat ni Cameron. Anong pinagsasabi mo? Nako, dapat kayong dalawa ay mag-toast para sa inyong matchmaker. Tumingin si Cameron kay Blair na nagbabalat kayong si Blake. Si Jaren ay isang lalaking napakamanhid. Sa totoo lang, lahat ng ito ay salamat kay Blair kaya niya nakasama ang kanyang pinapangarap na kasintahan. Nagbago ang ekspresyon ni Sandra at Jaren. Ang masayang pagdiriwang ng kaarawan na ito ay nagtatago ng isang madilim na tunggalian sa ilalim. Bawat isa ay may kanya-kanyang hindi masabi na mga iniisip. Sa totoo lang, umibig na si Sandra kay Blake nang umamin ito sa kanya para kay Jaren at sinabi na nito kay Blake ang tunay niyang nararamdaman. Gayunpaman, mahal ni Blair si Jaren, kaya direktang tinanggihan niya si Sandra. Pumayag lamang si Sandra na makipagrelasyon kay Jaren para sa paghihiganti. Sa kabilang banda, napagtanto ni Jaren na mayroon siyang espesyal na nararamdaman para kay Blair na nagpapanggap na Blake, kaya sa pagtanggi sa kanyang nararamdaman para sa isang lalaki, mabilis niyang sinimulang makipag-date kay Sandra. Kasabay nito, naisip niya na ang kanyang mabuting kaibigan na si Blake ay may gusto rin kay Sandra, kaya hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagselosan. Kung tungkol naman kay Nikolai, pinagmamasdan niya ang lahat bilang isang tagalabas ngunit itinatago rin niya ang sarili niyang mga sikreto. Sa eksenang ito, lahat ay kailangang nasa pinakamahusay na kondisyon at ipakita ang mga komplikadong bahagi ng kani-kanilang karakter. Kailangan nilang ulitin ang lahat kung mayroon mang hindi makahabol. May ilang hindi magandang nangyari pero nagpatuloy pa rin. Habang nakatingin sa magkasintahang sina Jaren at Sandra, masayang ngumiti si Blair at uminom, ipinapaabot ang kanyang pinakamasayang pagbati na parang siya ang pinakamasayang tao ng gabing iyon ngunit ang lungkot ay bumalot sa kanyang mga mata. Sa sulok, si Nikolai ay nakatuon kay Blair. Lasing na pumunta si Blair sa barstool sa gitna ng silid at pinili ang kantang, Onion. Kung matitigan lang sana ako ng mga mata mo, kung maririnig mo lang ang tunog ng pagdurog ng puso ko, tahimik na pinoprotektahan ka, tahimik na naghihintay ng himala na parang kaisa ko ang hangin. Lahat ay nagtatawanan at nagsasaya, ngayong gabi ay talagang masaya ako. Kung gaano ako nakikihalubilo sa karamihan, ang mga sibuyas sa ilalim ng plato ay katulad ko, magpakailanman ay isang pampalasa lamang, tahimik na sumusulyap sa iyo, magpakailanman ay itinatago ang aking sarili. Kung handa kang balatan ako ng patong-patong, magugulat ka, ikaw ang pinakatatago at pinakamalalim kong sikreto. Para lang akong sibuyas, na laging gumaganap bilang side character. Sana magkaroon ako ng pangalawang pagkakataon sa'yo, ikaw lang at ako. Ang kantang ito ay parang isang matalas na talon na tumatagos sa balat kayo ng bawat karakter.
Pagkatapos ng kanta, tumakbo palabas ng silid si Blair habang hindi mapigil ang umiyak. Sumunod naman sa kanya si Sandra. Inakala ni Sandra na gusto talaga siya ni Blair at inakala niyang para sa kanya ang kantang iyon, kaya inakala niyang isinuko na nito ang pagkakataon niya para sa pagkakaibigan nila ni Jaren. Lumipat ang kamera sa pasilyo ng karaoke lounge. Blake, naabutan ni Sandra at niyakap si Blair mula sa likod. Natigilan si Blair. Alam niyang kailangan niya itong itulak palayo ngunit hindi niya na kayang kontrolin ang sarili ngayon. Humarap siya at niyakap si Sandra. Pagkatapos, lumabas si Jaren ng kwarto at nakita sila. Hindi niya kayang tanggapin ang senaryo kung saan niyakap ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang kasintahan. Blake Sanford, anong ibig sabihin ito? Tahimik na tiningnan siya ni Blair nang walang ekspresyon. Jaren, ngayong gabi, hindi mo man lang ako tiningnan kahit isang beses, pero ngayon sa wakas ay tinitingnan mo na rin ako. Ano, medyo natakot si Jaren sa matalim na titig ni Blair ng mga sandaling iyon. Nakatitig si Blair sa lalaki, habang namumuo ang kanyang emosyon sa loob. Dahan-dahan niyang sinabi, hindi makakasulat ng kahit anong letra ang dragon. Kung hindi nito maabutin ang kabalyero, kikidnapin nito ang prinsesa, para makarating ang kabalyero. Nagulat si Jaren. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Blair sa mga mata at ibinuhos ang laman ng kanyang puso, ang ibig kong sabihin. Jaren, mahal kita. Nagulat si Jaren at hindi makapaniwala si Sandra sa nangyari. Natulala si Cameron habang si Zia ay bamantong hininga at nanlumos si Nikolai. Nangyari na ang inaasahan. Cut, magaling, pasado, tuwang-tuwa na sigaw ni Daniel. Kahit na sinabi na ng direktor na tapos na, sina Yurik, Nolan, Roxanne, at Bianca ay nasa mode pa rin sa pag-arte at hindi pa rin nakakaalis sa eksena. Sina Luna at Axel lang ang agad na bumalik sa kanilang mga sarili. Nagkomento si Nolan, wow, ang tindi ng eksenang ito. Tumanggo si Roxanne, lalo na si Brother Lo, ang galing ng mga mata mo. Ang galing din talaga ni Yurik ngayon. Pero ang pinaka nagulat ako ay kay Axel. Wala siyang linya pero ramdam ko ang sakit para sa kanya. Hindi lang si Roxanne ang nakaramdam nito. Pinag-uusapan din ito ni Lottie, Bien, at ilan pang miyembro ng crew. Nako, parang lalo akong nahuhulog kay Nikolai. Ako rin, sana makasama ng bidang babae si Nikolai. Nakakalungkot lang, ang dami niyang isinakripisyo para sa bidang babae pero ang bidang lalaki lang ang mahal niya. Sobrang sakit ng puso ko. At ako lang ba o talagang bagay talaga kay Axel si Brother Lo? Hahaha, hindi ka nag-iisa. Tinitingnan ni Daniel ang footage habang masayang idineklara, maganda ang performance ng lahat. Nauna rin tayo sa schedule. Magkakaroon tayo ng 2 araw na bakasyon para sa lahat. Naghiyawan ang buong crew. Hawak ni Yurik ang isang libro at hinahanap si Luna ngunit wala ito kahit saan. Kasabay nito, napansin niyang nawala rin si Axel. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Yurik. Matapos masaksihan si Luna sa kanyang pambabaeng kasuotan, hindi niya maalis ang tingin dito at unti-unti niyang napagtanto na ibang-iba ang tingin ni Luna kay Axel. Isa pa, hindi ito ang unang pagkakataon na magkasama silang nawala. Bukod sa espesyal na pakikitungo ni Luna kay Axel, kahit walang matibay na ebidensya, halos lahat ay nagpapahiwatig ng direksyong iyon. Ayaw niya lang maniwala. Sa paghahambing pa lang ng pinagmulan at hitsura ng pamilya niya kay Axel, paano niya nagawang maging katulad ni Axel Coleman? Kabanata 470. Sa bakanting rest area, humakbang si Luna at hinalikan si Axel habang nakasandal ito sa pinto. Anong ginagawa mo? Tinaas ni Axel ang kanyang kilay at iniwasan ang kanyang halik. Malungkot na sumimangot si Luna. Sinusubukan kong aliwin ang puso mong nasasaktan. Napangiti ng pilit ang lalaki. Tama na nga, baka mahuli pa tayo. Nawalan ng masabi si Luna. Hindi pa siya gaanong katagal dito, pero tila mas mataas na agad ang work ethics niya kaysa sa kanya ngayon. Imposible, napaka-low profile natin. Wala ni isa sa mga kilalang tao rito. Wala ni isa sa mga ugok ang pupunta rito para maghanap ng chismis. Kiss, kiss, tuwang-tuwa na tumalon-talon si Luna. Walang magawa ang lalaki kundi yumuko patungo sa maliit niyang mukha. Good boy, ikaw lang ang gusto ko. Sabi ni Luna habang marahang tinatapik ang ulo ng lalaki at hinahalikan ang kanyang pisngi, parang inaalo ang isang bata. Ayos lang ako, pelikula lang naman ang ginagawa natin. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkainis tuwing nakikita ang mga eksena niya kasama si Yurik, natutunan na niyang pigilan ang kanyang emosyon matapos maranasan ang tunay na pag-arte. Nakita niya ang pagsisikap at dedikasyon ni Luna para sa kanya. At ngayon ay kaya na niyang pag-ibahin ang pag-arte at ang totoong buhay. Habang nakatingin si Luna sa kanya, at nakikitang ang dating mapagmataas na lalaki ay unti-unting nagbago dahil sa kanya, may mainit na damdaming umusbong sa kanyang dibdib. Mahal ko, siguro nailigtas ko ang buong mundo sa nakaraan kong buhay para makilala kita ngayon. Sabi ni Luna. Kung ganoon, siguro katabi rin kita sa nakaraan kong buhay, magkasama nating iniligtas ang mundo. Grabe, sobrang landi talaga ng Great Demon King na ito. Kinagabihan, sa villa ng pamilyang Jones, binuksan ni Rebecca ang pinto ng study room. Papa, may problema ba? Becky, halika rito, may ipapakita ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Archie, halatang maganda ang mood. Ano yun? Tanong ni Rebecca habang lumalapit, litong-lito. Binuksan ni Archie ang laptop na nasa mesa. Tingnan mo to. Ito na kaya yung nabanggit ni Papa noong nakaraan.
Napatingin si Rebecca kay Archie bago siya marahang lumapit, kinakabahan. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca sa sandaling makita niya ang imahe sa screen. Isang litrato iyon, isang babaeng nakangiting matamis habang nakatipto upang halikan ng isang lalaki. Kitang-kita ang sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa. Malinaw ang kuha ng larawan. Ang babae ay walang dodang si Luna, ngunit ang lalaking kasama niya ay hindi si Lucas. Ang iba pang mga litrato ay pawang kuha rin ni Luna kasama ang parehong estranghero. Mukha silang napakalapit sa isa't isa, malinaw na hindi iyon ang unang beses. Pabulong na sabi ni Rebecca, puno ng hindi makapaniwala, paano nangyari to? Mapanuyang ngumisi si Archie, walang dapat ikagulat, sinabi ko na diba? Ang isang malandi, balang araw ay mag-iiwan talaga ng bakas. Kumulo ang dugo ni Rebecca. Sobra na to, ang bait ng trito ni Lucas sa kanya. Paano niya nagawang maging ganon kakapal ang mukha? Muling tiningnan ni Rebecca ang mga litrato. Ngunit habang galit siya kay Luna, may pakiramdam ng ginhawang unti-unting pumasok sa kanyang puso. Lahat ng pagkabalisa at hindi mapakilang damdamin niya nitong mga nagdaang araw ay biglang naglaho. Tapos na, sa mga larawang ito, tapos na si Luna. Kahit gaano pa siya kinahumalingan ni Lucas, walang lalaking kayang tanggapin na niloloko siya ng sarili niyang girlfriend. Papa, anong balak mong gawin sa mga larawang to? Tanong ni Rebecca. Nag-isip si Archie bago sumagot. Sa totoo lang, naisip kong ibigay ang mga yan sa mga pahayagan para tuluyang sirain ang reputasyon ng babaeng yun. Pero nang pag-isipan ko ng mabuti, parang wala ring saysay. Sa kakayahan ni Lucas, tiyak na malalaman niya na tayo ang may gawa nito. Kapag napagtanto niyang isinapubliko natin ang maruming sikreto niya, baka tuluyan pa siyang magalit sa atin. Usapin ito ng dangal ng isang lalaki, pagkatapos ng lahat. Tumanggo si Rebecca, tama ka, ayoko ring madamay o mabahala pa siya. Kaya iminumungkahi kung ibigay mo na lang ng direkta ang mga larawang ito sa kanya, at sabihin mong ako ang nag-utos na ipaimbestiga siya. Tungkol naman sa babaeng yun, tapos na siya kapag nakita na ni Lucas ang mga litratong ito. Naiintindihan ko, Papa, kukontaken ko na si Lucas ngayon. Sige, umalis ka na. Kasabay nito, sa Platinum Palace, abala si Lucas sa pagtatapos ng ilang trabaho sa study room nang buksan ni Luna ang pinto, may daladalang mangkok ng sopas na matagal niyang inihanda. Boss, oras na ng hapunan. Sa buong panahong ito, kinailangan ni Lucas na pagsabayin ang trabaho sa kumpanya at ang pag-arte. Labis na nag-aalala si Luna para sa kalusugan niya, kaya araw-araw siyang pumupunta roon upang magluto para sa kanya. Tuwing gabi rin, siya mismo ang naghahanda ng hapunan niya. Dahil sa maayos na pagkain at pag-aalaga ni Luna, medyo tumaba na rin si Lucas at mukhang mapula ang kanyang mukha, walang bakas ng pagod. Tumaba rin si Little Treasure ng kaunti. Ano naman ang meron ngayon? Tanong ni Lucas habang inilalapag ang kanyang mga dokumento. Sumagot si Luna, ginseng chicken soup na may sungay ng osa. Nakakabusog talaga, inumin mo na. Sa sandaling tinanggal niya ang takip, kumalat sa buong silid ang malakas at kaakit-akit na bango. Namutla si Lucas, at halos hindi maipaliwanag ang kanyang ekspresyon. Sungay ng osa. Bigla ring may napagtanto si Luna. Nako, mabuti rin daw ang sungay ng osa para sa potensi ng lalaki, di ba? Aba, masustansya naman yan. Bilasan mo, matagal ko tong ginawa, siguro nahirapan ka sa mga panahong to. Dapat alagaan mo talaga ang sarili mo. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Lucas. Hindi ko na kailangan ng mas maraming pagkain sa isang partikular na bahagi. Pride yun ng isang lalaki kung tutuusin. Baliwalain mo na lang ang sungay. May ginseng at manok din. Pinakain siya ni Luna gamit ang kutsara. Handa ka ba sa responsibilidad na mangyayari pagkatapos? Tumingin sa kanya si Lucas nang may suhestyon. Si Luna naman ang natigilan sa pagkakataong ito. Ano, walang mangyayari, di ba? Habang nag-uusap, may tumunog na mensahe sa phone ni Lucas. Lucas, patawad talaga, pero iniimbestigahan ng ama ko ang ilang bagay ng palihim at nalaman niya na si Miss Windsor ay niloloko kasama ang isang lalaking aktor mula sa kanyang shooting cast. Matagal ko itong pinag-isipan pero sa tingin ko kailangan mo itong malaman. Alam kong baka hindi mo paniwalaan, pero ipinadala ko na ang mga ebidensya sa inbox mo. Silipin mo na lang kung may oras ka. Napakunot ang noo ni Luna matapos basahin ang mensahe. Ako, niloloko si Lucas, kasama ang isang lalaking aktor, sa shooting cast. Hindi nakahimik si Lucas.